So ganito yung aking 24 hours dito sa abroad. Good morning sa inyo lahat. So nandito na naman tayo upang ipakita sa inyo ang ating daily routine. So ito yung ating daily sipag. So pagkagising ko sa umaga, kailangan akong maligo kaagad, mabilisan. Siyempre, bago ako matulog, nakahanda na yung aking pagkain, yung aking baon, para pag umaga pala ay madali ko nang mabibitbit yon. So ayan, tapos na ako maligo, tapos na ako magbihis. So ganito yung aking 24 hours dito sa abroad. So matutulog ng almost 7 or 6. Minsan lang yung 7, kadalasan 6 hours, kasi nag-i-edit pa ako ng aking daily vlog na pang-upload ko sa YouTube, pang-upload ko sa Facebook. Naghahanda ako dahil dadaan na yung bus. Pagkatapos ito, alam kong malapit na yung bus, mga ganito, 9:46, malapit nang dumaan. Kailangan kong tumakbo doon sa waiting shed. Pero bago tayo tumakbo, kailangan muna natin uminom ng front row. So hindi talaga kumakain pag umaga kasi wala nang oras. So sana ay wala nang naiwan. Yan, kailangan ko lang umalis para mahabol ko yung bus. So ganito ako lagi every morning. So ito na rin ang aking pinaka-jogging papunta doon sa hintayan ng bus. So nandito na ako sa aking hintayan. Makikita mo yung poste na yan. Yun ang sign na dito maghihintay ng bus. So ang tina-travel ko every morning is nasa 1.5 hours. So balikan is nasa 3 hours. Plus yung aking trabaho is nasa 10 hours yung aking trabaho. So total yung aking nagamit na oras sa aking trabaho is nasa 13 hours. So magluluto pa ako ng ulam. Siyempre magmumuni-muni, kaya nakakatulog ako almost 6 hour to 7 hour na lang. Ganon yung aking 24 hours dito sa abroad. Kaya kayong nasa Pilipinas, huwag nyo sisihin kung bakit mayaman ako, kayo mahirap pa rin. Kasi masipag ako, kayo mga tamad. Yung ating sasakyan na bus. Yan, kailangan ko mag-top card para tayo ay papasokin. Kasi pag wala ka nito, yan, papasok yan at kailangan mo mag-top. Yan, top card mo lang, papasokin ka. Yan. Dito ako sa pinaka balcony. Ayan, dito lang ang aking pisto. Yung iba nag-uunahan dyan sa harap. Pero ayan, mas gusto ko dito kasi nakatiwangwang. Ang kagandahan ng kanilang transportation. Pag ikaw ay bababa na, kung gusto mong bumaba, hindi mo na kailangan sumigaw. Ang gagawin mo lang, pipindutin mo lang yung pindutan na yan at tutunog yun dun sa driver seat. So kusang ihinto yan. At narating na natin ang train station. So napakaganda dito. Ang train station na ito ay kabilang ito sa pinakamaganda rin sa buong mundo. At kung pagmamasdan nyo, ang istruktura ng train station dito ay napakaganda. So ayun na nga, parating na yung train sa taas, pero hindi yun ang ating nasakyan kasi every 3 minutes umaalis yung train. So kailangan na natin na bumaba, at simula dito sa aking bababaan, kailangan muna natin maglakad at umakyat ng 2 palapag para marating natin ang train. Nandito na nga tayo sa train. Ang travel ng aking train ay maabot yan ng 1 oras. Kasi 2 train yung aking sasakyan. At sasakay pa ako ng bus. Kita nyo kanina. At saka pag baba ko ng train, sasakay din ako ng taxi. So ganyan po yung aking sakripisyo araw-araw. Yan, nakikita nyo sa likod. Yan po yung
disyerto. Ngayon makikita nyo nasa ibabaw pa tayo ng lupa, pero maya't maya, ayan, papasok na ito sa ilalim ng lupa. At pagkalipas ng ilang minuto ay narating na natin ang sinasabi ko na daanan ng tren sa ilalim ng lupa. Ganito ang itsura dito. Sadyang napakagaling naman. Ang taas nito ay ang syudad ng Qatar. At pinasilip ko sa inyo ang labas ng metro station, at ang tren na ito din ay halos wala pang katao-tao kasi umaga pa ngayon. At ipapasilip ko sa inyo ang daanan ng tren. Sadyang ang napakaganda ng mga istruktura dito. At pinapakita ko sa inyo ang 24 hours ko na buhay ko dito sa abroad. Sadyang napakabigat, pero bago ako umalis sa Pilipinas, dala-dala ko ang aking pangarap. Kaya bago ako umuwi sa Pilipinas, sisiguraduhin ko na mayroon tayong babalikan na magandang buhay sa Pilipinas. So nandito na naman tayo, tumagos tayo sa kabilang lagusan, at sa dulo na yan, dyan tayo bababa para sumakay na naman ng taxi papunta sa aking trabaho. Sa makakasalubong natin na train, ganyan ang itsura ng aking sinasakyan ngayon. Nandyan ako sa unahan kasi ang train na ito ay walang driver. Ito ay computer generated. Napakahitik. At ito naman ang loob ng train. Nandito ako sa unahan. Ayan, dito dapat yung driver seat. Kaso since ito ay computer generated, walang nakaupo dito. Pwedeng umupo ang passenger. So ayan, nandito na tayo sa pangalawang train. Bumaba na tayo at aakyat tayo dyan. Yan. So it's time to book na naman tayo ng taxi para papunta na sa aking trabaho. Medyo matagal-tagal yung biyahe. Minsan masakit sa ulo, pagod at puyat. Ayan nga, sabi nga dito sa gigising kang puyat, papasok kang pagod, at iwan ko, marami yun. Just imagine, pagkagising ko, ligo agad, prepare, at saka pasok, wala nang kain-kain. Yung umagahan ko at saka yung tanghalian, isa lang yun. So bali, isang bisis lang ako kumakain ng kanin. Pag pangalawa, siguro, ayan, marami na yun. So ayan, yan yung aking babaybayin papunta doon. At dito magbubuk na ako ng Uber para makapunta sa aking trabaho. Over na over. May Uber, yan ang tawag dito sa taxi, Uber. So ayan, nalabas na tayo. Kasi yung ating taxi ay naghihintay na. Ayun, nandun na. Habang ako ay nandun pa sa ilalim ng lupa, ako ay nagbubuk na ng taxi. (268) 268. Yun yung aking sasakyan. Sakripisyo mga ka-idol para kumita ng dolyares dito sa ibang bansa. Good morning, bro. Ayan ba? So ayan, punta na ako sa aking trabaho. At syempre, kita-kita doon para sa ating napakaraming booking na gagawin ngayon dahil napakaraming order, isang customer. Hindi pala. Para sa pictorial namin, meron kami yung 30 na bouquet, mga dambuhala, iba't ibang design ang aming gagawin ngayon.
So kita-kits mga idol.